Talagang sinampalatayaan ako na pagsisisi ng Diyos. Suma sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga tao na nang makaunawan ng katotohanan ay nalipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayanan. Kamusta na po kayo muli mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay? Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang Sa Liwanag ng Katotohanan. Inaanyayahan po namin kayo, samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng palatuntunan ito. Nawa po ang ganitong mga programa ng Iglesia ni Cristo ay makatulong po sa inyong ginagawang mga pagsusuri. Upang katulad po ng napakarami ng mga tao na nagbigay ng kanilang panahon para pakinggan, suriin, alamin ang mga aral ng Iglesia ni Cristo, nagliwanag po sa kanila ang mga katotohanan ng aral na nakasulat dito sa banal na kasulatan na itong naging dahilan kaya sila po ay nakapagpasya na umanib sa Iglesia ni Cristo. Ang isa po sa halimbawa nito ay si kapatid na Benny C. Flores. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Mayapa, sa Distrito Eklesyastiko ng Calamba City, Laguna. Pakinggan at panoorin na po natin ang aming isinagawang interview. Ako po si kapatid na Benny D.C. Garcia Flores. Nakatala po sa lokal ng Mayapa, distrito ng Calamba City at kasalukuyan po ako po ang Pangulong Buklod ng lokal. Nakapag-aral po ako sa New Era University, undergraduate po ng Electronics and Communications Engineering pero nakatapos po ako ng Bachelor of Secondary Education. Ngayon po ay meron po akong mga technology schools. Ito po ay may kaugnayan sa 3D printing, artificial intelligence and robotics. Kami po ang nagtuturo sa mga kabataan na makagawa po ng 3D printed robots. At ito po ay kami pa lang ang mayroong ganitong uri ng paaralan sa Pilipinas. Namulat po ako sa relihiyong Katoliko. Kasama po ako ng aking nanay sa talagang napaka-masiglang pagsisimba. Ang totoo po ay lumalakad kami ng paluhod sa Baclaran tuwing Miyerkules at pagdating naman po ng Biyernes ay pumipila po kami dito sa tinatawag na Black Nazareth sa Landayan, San Pedro, Laguna. Gumugugol po kami doon ng 4 hanggang 5 oras sa pagpila para po makahalik lang doon sa nakahigang Black Nazareno nga po. At ako po ay nasa 7 hanggang 8 taong gulang pa lamang noon. At kapag ka naman po linggo, yan po yung mga karaniwang pagmimisa, ako po ay aktibo dyan dahil ang mga in-laws ko po ay mga nasa sakristan din. Hanggang sa ako po ay nagkaroon na ng karanasang maging sakristan din sa maikling panahon. Nauna pong naanyayahan at natawag ang nanay ko po sa Iglesia ni Cristo. At ako po bilang 16 years old noon, ako po ang kanyang inakay din, makapakinig sa mga aral ng Iglesia ni Cristo. Kaya lang po, dahil nga po sa napakalalim na kapagkakatanim sa akin ng pagiging Katoliko, ang totoo po, meron pa akong sariling Santo Niñong rebulto sa kwarto ko at kasama ko din yun. Bit-bit ko minsan, doon po ako sinanay, magdasal. Pero bagamat ganun po, nung ako ay bata, meron talaga po akong tanong na parang hindi tama nga na doon sa isang kapirasong rebulto na yon, bagamat hindi ko pa naiintindihan nung panahon na yon, ay parang hindi tamang doon ako nagdadasal. Kaya pati po yung mga pagro-rosaryo sa paaralan, sa bahay namin, o sa kalipunan po ng mga tiyahin ko at ng partido ng aking ina, ay parang kine-question ko yung paulit-ulit na pagsasambit lang nung dasal nga doon sa rosaryo. Kaya kahit bata pa po ako, kapag ako ay nagdasal muna dahil yun yung tinuro sa akin, hindi ko po maiwasang sundan talaga nung wastong pakikipag-usap sa Diyos. At ang nasa isip ko po talaga noon, ang tunay na Diyos po, yung tatay, ang tawag ko po kasi noon, tatay ni Jesus Christ. Ang tawag namin sa school kasi ay Papa God. Kaya kapag naririnig ko po yun, nagkakaroon po ako ng inner conflict. Bakit Papa God ang tawag kay Jesus Christ? Tapos ang tatay niya o ang ama ay Diyos din. Doon po ako nagsisimulang laging magtanong sa school namin, doon sa mga bumibisitang pari sa school namin, hanggang sa naging sakrista na nga po ako, doon sa punong sakrista namin, sa pari namin doon sa simbahan dito sa Laguna.
At ang problema po, hindi po talaga nasasagot eh. Ang totoo, ang lagi ko naririnig, hindi yan dapat di umano pinakikialaman, misteryo yan, hindi yan para sa ating ipaliwanag. Pero ang sabi ko naman po sa sarili ko, paano tayo makikipag-usap ng wasto sa isang Diyos na dapat nating kilalanin kung ang turo sa atin misteryo. Pagka po kasi sinabing misteryo, ang pagkaintindi ko ng bata ko, hindi dapat maintindihan. Papaano mo po kakausapin? Kung sa tao lang, pag makikipag-usap ka, dapat kilalanin mo muna yung dapat mong kausapin. At paano mo matitiyak na pakikinggan ka kung questionable o may question mark yung dapat na makilalang Diyos. Kaya nung ako po ay maanyayahan na makinig po sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, nang dumating po doon sa pangalawang leksyon na tinatalakay ang tunay na Diyos at meron pong nabanggit na tungkol sa Trinidad, hindi na po ako nakatulog dahil doon pa lang po sa unang pagkakataon na yun na narinig ko ng buong liwanag yung pag-aaral sa pagkakaiba-iba po ng Ama, ng Panginoong Kristo at ng Espiritu Santo. At doon ko po natutunan na matagal ko na talagang nararamdaman pero hindi ko maipaliwanag na ang Ama lang talaga ang tunay na Diyos. Kaya po yung naitatak sa isip ko nung bata ako na misteryo daw ang dapat na pagkakilala dun sa Trinidad at hindi na dapat pang pakialaman, nabuksan po ang isip ko sa aral ng Iglesia ni Cristo na hindi pala totoong misteryo ang pagkaunawa at pagkakilala sa tunay na Diyos sapagkat napakaliwanag po ng pagkakasulat sa Biblia at napakaliwanag din pong naituro sa akin na ang tunay na Diyos talaga ay ang Ama at ang Panginoong Kristo ay isinugo at anak ng Diyos at ang Espiritu Santo naman ay isinusugo din at hindi po ito Diyos. Kaya nagpasya po ako magpatuloy na makinig hanggang tapusin ng lahat po ng aral na pangunahin sa Iglesia ni Cristo hanggang sa naging sumama na rin po ako sa mga gawain sa pagdodoktrina at sa pagmimisyon doon po sa aming manggagawa. Nabautismuhan po ako noong Mayo 29, 1993 po sa Imus po dahil po ako po ay nakatala sa lokal ng Carmona. Kaya po ako po bilang ama na ng isang sambahayan at kasama po ng aking buong pamilya ay maninindigan po kami sa panghahawak sa mga salita ng Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo at hindi din po kami titigil hanggang nabubuhay po ako na anyayahan pa din po ang akin pong mga kapatid, ang aking mga tiyahin na dati ko pong kasama sa Iglesia Katolika, kahit po alam ko na minsan ay nagagalit sila kapag sinesend ko sa group chat yung mga artikulo natin sa Iglesia ni Cristo sa social media, kapag sila ay minsan ay kinakausap kong makinig sa pamamahayag, mas madalas na pagtatawanan nila ako, pero hindi po ako susuko na maipaunawa sa kanila na kailangan po talagang bigyan natin ng pansin yung ating paglilingkod sa Diyos na siguraduhin po nating nasa tama at naaayon po sa Biblia yung ating mga ginagawang pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Venny C. Flores. Si kapatid na Venny po ay kaanib sa Iglesia ni Cristo diyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Mayapa, sa distrito eklesyastiko ng Calamba City, Laguna. Si kapatid na Venny po ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Ang katunayan, siya po ay humawak pa ng tungkulin na sakristan o Knights of the Altar diyan po sa Iglesia Katolika. Subalit, nabanggit na din po ni kapatid na Venny kanina na mula pa sa pagkabata ay meron na anyang pagtatalo sa kanyang isipan. Nagtatalo ang kanyang isipan kung sino nga ba ang Diyos na kanyang kikilalanin at sasambahin. Sapagkat nakita niya na ang Diyos na kanilang sinasamba di umano ay iisa, pero meron namang 3 persona. Hindi niya lubos na maunawaan at matanggap na paano naging isa yung 3. Kaya lagi niya itong itinatanong sa mga nagtuturo ng religion sa kanilang klase noon, sa isang Catholic school na kanyang pinapasukan noon. At hindi lamang siya nakontento doon, mga mahal po naming mga taga-subaybay, kundi nagtatanong pa rin siya doon sa mga pare.
Subalit, ang laging isinasagot sa kanya, wag na anyang itanong yan, sapagkat yan anya ay isang misteryo. Wala anyang makauunawa at makapagpapaliwanag sa kanya noon. Basta tanggapin na lamang daw niya yung aral na itinuturo sa kanila na ang isang Diyos di umano ay mayroong 3 persona. Mga kaibigan, talaga nga po bang ang paniniwala at itinuturo ng Iglesia Katolika sa kanilang mga kaanib ay misteryo ang ukol sa pagkilala kung sino ang tunay na Diyos na dapat sambahin at paglingkuran ng tao? Meron po kaming dalang aklat dito na pinamagatang ang ating pananampalataya. Ito po ay isinulat ng isang pari na si Leo XIII. Pakinggan ninyo dito sa pahina 40 ay meron silang ganitong pagtatapat. Kung ang halimbawang naibibigay ko na ay hindi rin makatulong sa ating pangunawa tungkol sa Santissima Trinidad, huwag kayong mabahala. Pinag-uusapan natin ang isang misteryo ng pananalig. Kaya, walang sino man kahit na ang pinakamatalinong teologo ang maaaring makapagpaliwanag o makaintindi nito sa lupa. Maliwanag po batay sa pagtatapat mismo ng isang paring Katoliko na yung aral nila ukol dyan sa kanilang tinatawag na Santissima Trinidad. Yan ang paniniwala na may isang Diyos daw pero may 3 persona. Ay tahasan nilang sinabi na isang misteryo anya ng pananalig. At dahil sa ito anya isang misteryo, ano ang kanilang sinabi? Kaya walang sino man anya kahit na ang pinakamatalinong teologo ang maaaring makapagpaliwanag o makaintindi nito sa lupa. Tangi po sa pinakamarunong na teologo, sino pa raw po ang hindi nakauunawa ng kanilang doktrina tungkol dito sa kanilang tinatawag na Trinidad? Pakinggan nyo naman dito po sa isang aklat na pinamagatang God and Myself by Martin J. Scott. Dito po sa page 118, sa pagkakaliwat na sa wikang Pilipino natin ito basahin, pakinggan ninyo ito. Ang Trinidad ay isang kamanghamanghang misteryo. Walang sino mang nakauunawa nito. Ang pinakamarunong na teologo, ang pinakabanal na papa, ang pinakadakilang santo, silang lahat ay nahihiwagaan dito tulad ng isang batang may 7 taong gulang. Isa ito sa mga bagay na malalaman natin kapag nakita na natin ang Diyos ng mukhaan. Batay po dito sa aklat na binasa namin sa inyo, yun anyang pinakabanal na papa, pinakadakilang santo, silang lahat ay nahihiwagaan anya tulad ng isang batang may 7 taong gulang. Saan sila nahihiwagaan? Tungkol sa tinatawag nilang misteryo nung kanilang pinaniniwalaang Santissima Trinidad. Ibig sabihin, kahit pala yung kanilang pinakapapa, kahit pala yung kinikilala nila di umano na pinakadakilang santo, hindi anya kayang ipaliwanag ito. Ano lamang po ang pinatutunayan nito, mga mahal po naming mga taga-subaybay? Pinatutunayan lamang nito na ang mga nagtataglay ng paniniwala na di umano ang tunay na Diyos daw ay may 3 persona, ay nagtataglay po ng maling paniniwala. Bakit natin natitiyak na maling paniniwala po yun? Sapagkat sa Biblia po ay niliwanag, itinuro kung sino nga ba talaga ang tunay na Diyos. Hindi po ito isang misteryo o hindi pwedeng maipaliwanag ng banal na kasulatan. Sapagkat sa Biblia po, ipinakilala ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos kung sino lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. Sino nga po ba ang nag-iisang tunay na Diyos na ipinakilala ng banal na kasulatan? Pakinggan ninyo dito po sa Aklat ng Malakias sa 2:7 at itutuloy natin sa talatang 10, pakinggan nyo ito.
tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa kanila dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ng makapangyarihang si Yahweh. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Maliwanag po, batay sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Iisa lamang anya ang tunay na Diyos na lumalang sa atin, walang iba kundi ang Ama. Pero ang tanong, sino po ang makapagtuturo ng tunay na kaalaman tungkol sa tunay na Diyos? Niliwanag din po sa talata ng banal na kasulatan, sila anya ang mga sugo ng makapangyarihang si Yahweh. Kaya ang makapagtuturo lamang po ng tamang kaalaman tungkol sa kung sino ang tunay na Diyos na dapat sambahin at paglingkuran ng tao, tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Kapag ka po hindi tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos, tiyak hindi niya maipakikilala sa tao kung sino nga ba ang nag-iisang tunay na Diyos. Ngayon, ang banggit po sa talata ng Biblia kanina, iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama. Kapag ka po sinabing iisa lamang ang tunay na Diyos, ano po ba ang kahulugan nito? May iba pa po ba maliban sa Kanya? Hayaan nating Biblia po ang sumagot dito po sa 2 Samuel, sa 7 ang talata po ay 22. Pakinggan nyo ito. Kaya't ikaw ay dakila o Panginoong Diyos, sapagkat walang gaya mo, o may ibang Diyos pa bukod sa iyo, ayon sa lahat na aming naririnig ng aming mga pakinig. Batay po sa patotoo ng lingkod ng Diyos na si David, ay niliwanag niya, ikaw anya ay dakila o Panginoong Diyos, sapagkat walang gaya mo o may ibang Diyos pa bukod sa iyo. Kaya, sa mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos, maliwanag po sa kanila at hindi misteryo kung sino ang tunay na Diyos na dapat nakilalanin at paglingkuran po ng tao. Ang nag-iisang tunay na Diyos ay walang iba kundi ang Ama na lumalang ng lahat ng mga bagay. Pagka po sinabing ang Amang nag-iisang tunay na Diyos, wala po siyang kapersona o kahati pa sa pagiging Diyos. Kaya nga, nang dumating ang panahong Kristiyano, sa panahon na nangangaral at nagtuturo na ang mga apostol, sino rin po ba ang Diyos na kanilang ipinakilala? Pakinggan ninyo, dito po sa unang Korinto sa 8, ang talata po ay 6, ay ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo, pakinggan nyo ito. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanyang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo sa pamamagitan niya. Batay po kay Apostol Pablo, sa ganang atin anya. Sino po yung kaatin dito ni Apostol Pablo? Mga tunay na Kristiyano. Ano po ang paniniwala ng mga tunay na Kristiyano ukol sa kung sino ang tunay na Diyos na dapat nilang sambahin at paglingkuran? Ang sabi ni Apostol Pablo, sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. Iisa lamang po ang tunay na Diyos na kinilala, ipinakilala ng mga tunay na lingkod ng Diyos maging sa panahong Kristiyano. Ang Ama ang nag-iisang tunay na Diyos. Mga kaibigan, ano po ang lalong nagpapatunay na talagang walang tatlong persona sa nag-iisang tunay na Diyos? Ito po yung pagtuturo mismo ng ating Panginoong Hesukristo nang ipakilala niya kung sino ang tunay na Diyos. Pakinggan ninyo, at ganito po ang mababasa nating nakasulat dito po sa Juan sa 17:1,3. Pakinggan nyo ito. Pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, at ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila, ikaw, na kaisa-isang tunay na Diyos, at si Jesucristong sinugo mo.
batay po sa pagtuturo ng ating Panginoong Sukristo, ang kaisa-isang tunay na Diyos ay walang iba kundi ang Ama. Hindi po sinabi ng ating Panginoong Sukristo, ikaw Ama at ako at ang Espiritu Santo, tayong tatlo ang makilala nila na iisang tunay na Diyos. Hindi po ganoon ang itinuro ng ating Panginoong Sukristo. Kaya nga po nung ipakilala ng ating Panginoong Sukristo ang kanyang sarili, ang sabi niya, at si Hesukristo anyang sinugo mo. Ang ating Panginoong Sukristo po isinugo ng nag-iisang tunay na Diyos. Ano po ang muling pinatutunayan nito? Ang malaking pagkakaiba ng tunay na Diyos at ng ating Panginoong Sukristo na hindi nga po Diyos ang ating Panginoong Sukristo. Ano po ang sama? Kapag tinanggap din natin ang ating Panginoong Sukristo ay Diyos din, lalabas po na yung mga itinuro ng mga naunang lingkod ng Diyos at maging yung mismong itinuro ng ating Panginoong Sukristo, hindi po yun ang katotohanan. At dapat nating tanggapin di umano na katotohanan na ang tunay na Diyos ay may tatlong persona na yun naman po ay kumokontra nga sa mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan. Gaano po ba kahalaga mga kaibigan na makilala natin na iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama. Tandaan natin, ito anya ang ikapagtatamo natin ng buhay na walang hanggan. Ito po ang ikaliligtas ng tao. Kaya kung sa iba po, itinuturo nila na ang pagkaunawa, pagkilala kung sino ang Diyos na dapat nating kilalanin at paglingkuran ay isang misteryo, sapagkat hindi naman nga po tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos yung mga nagturo at nangaral sa kanila. Samantalang, kapag tunay na sugo ng Diyos ang ating napakinggan, tiyak ang makikilala natin ay ang tunay na Diyos sapagkat sila po ang makapagtuturo sa tao, makapagpapakilala kung sino ang nag-iisang tunay na Diyos. Walang iba kundi ang Ama. Kaya nga po dito sa Iglesia ni Cristo, meron po kaming kinikilala at sinasampalatayanan na sugo ng Diyos. Ang kapatid na Felix Y. Manalo, nang siya po ay mangaral at magturo sa mga tao, ipinakilala niya na iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama. Walang tatlong persona sa nag-iisang tunay na Diyos. At ito rin po mga kaibigan ang dahilan nang mapakinggan ito at maunawaan ng napakaraming mga tao. Isa na nga po dito si kapatid na Benny C. Flores. Dati ang kanyang paniniwala, ang tunay na Diyos di umano'y may tatlong persona, naunawaan niya, mali pala yun. Ang tamang paniniwala ay iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama. Itinakwil na niya yung nauna niyang paniniwala. Tinanggap niya at lubos niyang sinampalatayanan ng mga aral dito sa loob ng Iglesia ni Cristo na pawang katotohanan at nagpasya siya na umanib sa Iglesia ni Cristo. At si kapatid na Benny nga po ay meron ding paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Nananawagan po ako sa lahat po ng hindi pa nakakapakinig at hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na po sa aking mga mahal sa buhay at mga kamag-anak. Kayo po ay magbigay ng panahon kapag ka po mayroong nag-aanyaya sa inyo na atin pong makilala ang tunay na Diyos, sapagkat sa ganong paraan lang po natin maisasagawa ang tamang paraan ng pagsamba at paglilingkod kapag katunay na Diyos po ang ating pinaglilingkuran. Nawa po ay nakatulong ang ginagawa po naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri at loobin nawa po ng ating Panginoong Diyos na kayo man po ay makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Cristo. Bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Muli sa pagkasangkapan mo sa palatuntunang ito, na ipakilala ka po namin sa maraming mga tao. Maawa ka nawa po sa lahat ng mga nakikinig na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nawa po ang mga katotohanan ito na kanilang napapakinggan, maging daan na po para lalo nilang suriin at alamin ang halaga ng Iglesia ni Cristo. At dumating din po ang pagkakataon, magkasama-sama na po kaming lahat na maglilingkod sa iyo sa loob po ng Iglesia ni Cristo.
Panginoong Sukristo, kaawaan mo po kaming ipamagitan, ilapit sa Ama, patuloy na pagpalaing kaming iyong mga hinirang. Ama, higit po sa amin, pakipagpala mo pong kapatid na Eduardo Manalo. Ang lahat ng ito, hinihiling na po namin sa iyo, sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hangad din namin na kayo ay maliwanagan at magtamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.